Silipin natin ang sitwasyon sa isang voting center sa Pasig. Mag-uulat live si Mariz Umali. Mariz! Yes, magandang umaga. Nandito nga tayo ngayon sa Nagpayong Elementary School. Isa ito sa may pinakamaraming mga registered voters dito sa Pasig. Katunayan, mahigit 46,000 yung registered voters dito. At napakaaga pa lang kanina, bago pa lang mag-alas 5, may mga mga 4 a.m. pa lang ay talagang pumunta na rito para pumila. At karamihan talaga rito, hindi lang yung mga senior citizens o yung mga vulnerable sectors, pati yung mga regular voters na alas 7 pa dapat boboto, pumila na rin dito. Pero ang nakakatuwa rito, Atom, walang patid talaga yung pagdating hanggang sa ngayon ng mga vulnerable sector at makikita natin na sunod-sunod yung mga dumating na mga naka-wheelchair. Kabilang na yung isa sa pinakamatanda sa mga inabutan namin dito na edad 94 years old. Halos hindi na nga niya kami marinig. Naka-wheelchair pero talagang isa siya sa pinakamaagang dumating dito. Meron ding isa na naka-wheelchair, hindi na siya makalakad dahil masakit talaga yung balakang, na aksidente siya, nagka-fracture yung balakang niya at nagka-arthritis pa. Meron din na mga na-aksidente nung isang buwan. At bukod sa kanila, napakarami pang ibang mga naka-wheelchair dito na talagang makikita mo na hindi nila ininda yung maagang oras na pagpunta rito at gusto raw nila talagang makaboto, marinig yung kanilang boses, makakontribute sa pagluluklok ng mahuhusay na mga lider sa ating gobyerno. Pero hindi naman din talaga lahat naging very smooth, kasi merong lumapit sa atin na hindi niya mahanap yung kanyang pangalan dun sa presinto na 1036. Sabi niya, itong si Nanay Josefina Hacar, 63 years old, tuwing eleksyon, bumoboto siya. Pero nagtataka siya kung bakit kahit alam niya na yung presinto niya, pagpunta niya doon sa mismong precinct, ay hindi naman makita yung kanyang pangalan. So hanggang ngayon, hindi pa rin siya makaboto. Ilan lamang yan sa mga problema rito. Pero yung mga vulnerable sector naman na hindi makaakyat doon sa kanilang mga sariling presinto, ay pumupunta lang dito. May mga inilaan ng mga kwarto dito sa first floor para doon sila bumoto. Pero hindi na maitatransmit or maipapasok agad yung kanilang mga ballot box doon sa mismong mga machines kasi iaakyat pa yan isa-isa ng mga electoral board para ipasok doon sa mga makina. Dahil yung mga kwarto rito sa baba ay walang mga makina rito. Pero talagang nilaan sila para doon sa mga, kumbaga, priority polling place, yung mga vulnerable sector na hindi na makakaakyat doon sa kanilang mga presinto, doon na lamang bumoboto. Hanggang sa mga sandaling ito, makikita ninyo sa aking gilid dito, sa aking likuran, napakarami yung mga pumupunta at nagpapatulong doon sa assistance dahil nga hindi nila mahanap yung kanilang mga presinto. Ito po yung mga senior citizens, mga may kapansanan at may ilang mga buntis na hanggang ngayon hindi pa rin po nila nakikita yung kanilang mga pangalan sa mga kanilang mga presinto. At gaya nga ng nabanggit ko lang din na sa labas po dito ng eskwelahan, hindi pa sila pinapapasok dahil 7 a.m. pa nakatakda yung oras ng pagboto ng mga regular na mga voters. Pero sa mga sandaling ito, Atom, ay mahaba na rin yung pila sa labas ng mga regular voters dahil anila dito raw sa Nagpayong Elementary School ay talagang pahirapan daw po talaga yung pagboto sa haba ng pila sa dami ng mga bumoboto. Gaya nga ng binanggit ko, more than 46,000 yung registered voters dito. So lahat yan dadagsa ngayong araw and normally dito po sa Pasig, which is the 8th vote-rich na city sa buong Pilipinas, at number 5 sa buong NCR, ay normally nasa 85% yung voter turnout nito. Kaya talagang marami yung mga pumupunta rito. So mamaya, patuloy tayo magbibigay ng mga karagdagang mga updates dito pa rin sa Pasig. Sa ngayon, yan muna ang latest na sitwasyon mula rito sa Nagpayong Elementary School. Ako po si Mariz Umali ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Atom? Maraming salamat, Mariz Umali.